And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. China warship at attack submarine nakapwesto na sa pag-atake. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, ano? At ito pong video na ating bibigyan ng reaction at opinion ngayon mga kapatid ay galing po sa ating kababayan na YouTuber na si Melb's Castle YouTube channel. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng balita mga kababayan, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni kapatid na Melb's Castle YouTube channel. Yung link po nasa description po ng mismong video na ito. And of course guys, subscribe niyo rin po ang ating YouTube channel. Huwag na natin patagalin to mga kapatid. Simulan na natin kaagad. Sinungaling talaga ng China. Naalala nyo ba yung survey ship na napadpad sa Philippine Rice? Sinabi noong nakaraan ng Chinese Foreign Ministry na naligaw lang ang kanilang barko at hindi nila pinag-aaralan ang ilalim ng ating karagatan. Pero napag-alaman na ang tunay nitong pinaggagawa. Totoo pala talaga na pinag-aaralan nila ang ilalim ng Philippine Rice. Totoo pala na pinag-aaralan talaga nila ang ilalim ng Philippine Rice. At purong kasinungalingan lang ang depensa ng Chinese Foreign Ministry. Base kasi sa pag-aaral ng De La Salle University, sira-sira na at tila pinag-aralan ng China ang ilalim nito. Talagang wala nang lumalabas na totoo sa bibig nitong si Chinese spokesperson Mao Ning. Beyond our concern, hindi ho talaga natin issue. May karapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit ho sila nag-conduct ho ng survey sa area na yan. Mas lalo tuloy nababahala ang Pilipinas sa pag-aaral na ginawa ng China. Pinaghihinalaan pa na para raw sa digmaan ang pakay nila rito. Yes, for war purposes ang ginawa ng survey ship ng China. Tila paghahanda raw to sa giyera ng posibleng pananakop ng China sa Taiwan. Tinitignan pa kung konektado ito sa posibleng pananakop ng China sa Batanes. Napakatalino kasi talaga ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kaya pala nakatutok ang Defense Department sa pagpapalakas ng depensa sa Batanes. Dahil ito ang unang sasalakayin ng pag-atake ng People's Liberation Army China pag nagkataon. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainit ho ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan no? It could be purely scientific but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ang buong akala ng Pilipinas sa West Philippine Sea magsisimulang umatake ang China. Pero mukhang sa Philippine Rice pala. Buti na lang at may military exercises na gaganapin sa Batanes. Dito Kaya pala mga kapatid, no? Itong bandang Batanes dinideployan na po ng ating sandatahang lakas no ng ating Philippine Army ng mga kwandian ng mga tawag nito kagamitang pangdigma no. So opensiba pala natin yan mga kababayan just in case no na magkaroon ng giyera dahil nga itong issue ngayon mga kapatid ng Taiwan at China medyo lumalala na po no. And ayon pa dito may plano itong China na pati yung Batanes mga kababayan ay kanila din pong sasakupin no dahil ito po yung isa sa mga isla ng Pilipinas na sobrang lapit po dito sa Taiwan. And kung matatandaan yung mga kababayan no isa po yan sa tinatarget ngayon ng US na kung saan dideployan nila ng kanilang mga kagamitang panggera din na just in case na itong China nga mabaliw no mabaliw sila at tuluyan nilang girahin itong Taiwan na mapapabilis po ang tawag nito itong restback na ibibigay ng US dahil kung tutuusin mga kapatid sobrang layo po kasi talaga ng Amerika dito sa Taiwan no. So ang ginagawa po ngayon ng Amerika mga kababayan nagdi-deploy po sila ng kanilang mga sa kanilang mga army, mga kagamitang pandigma nila, mga barko nila dito sa mga kalapit bansa no na malapit lang sa Taiwan. So itong tawag nito itong Batanes at yung isang isla dyan na maliit mga kapatid, isa po yan sa mga target ng China
na una nilang sasakupin. Nang sa ganon, pag na-saturate nila yung lugar na yan, medyo malayo-layo na yung susunod na base ng Amerikano. So medyo matatagalan sila ng konti bago makarating ng Taiwan kung sakali mang magdeklara sila ng giyera. So far kasi mga kababayan, itong Batanes at itong may isang isla dyan na maliit, nabanggit yan doon sa nakaraang vlog natin, na kung saan yan po yung tinatarget ng Amerika ngayon na lalatagan nila ng kanilang mga gamit pang digma, no? Na just in case nga itong Taiwan atakihin po ng China, nandun agad yung kanilang reinforcement, no? So ito po ay isa sa mga sinasite din pala ng China, no? So matalino din itong mga Chinese, mga kapatid, no? Para kumbaga ini-escalate din talaga nila yung pangyayari, yung mga posibleng mangyari, no? So tinitignan talaga nilang mabuti kung saan mahihirapan itong US, no, itong bansang Amerika na magpadala ng kanilang reinforcement. So nakita siguro nila na ito yung pinakamalapit. So dapat pati itong isla na to ng Pilipinas kunin na rin natin, no, para just in case gumawa tayo ng mga ng mga hakbang natin para dito sa paglusob natin sa Taiwan, medyo ma-delay yung US, no? Kasi nga ba naman mga kababayan, no, kung ma-delay lang ng konti ang US diyan, no, sa planong pag-atake ng China dito sa Taiwan, baka andadat na lang ng Amerika, mga kapatid, mga abo na lang, no? Alam naman natin na itong mga taga-China utak komunista yan, no? Hindi natin pwedeng i-anticipate yung kanilang mga galawan dyan dahil paiba-iba po kasi mga kapatid sila mag-isip, no? Ayaw po nila na binabasa yung kanilang galaw, no? So dapat dyan maging ready talaga itong Amerika. And of course guys, no, ang Pilipinas advance din tayo mag-isip, no? Ang ginawa natin, talagang sinadya po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na dyan isagawa yung balikatan, no, ng Pilipinas and Amerika kasama yung taga-ibang bansa like Australia dyan banda sa may West Philippine Sea. Nang sa ganon, yung lugar na yan ma-prepare, no, ma-prepare at ma-intimidate ang China, no, na basta-basta na lang nilang lusubin yung Batanes na yan, no? Kasi syempre nakikita nila, nandiyan pala yung mga malalaking bansa. No, nandiyan pala yung US, nako, delikado tayo. Anyway, tuloy muna natin to. Inaasahang magpapalakas to ng first line of defense ng Pilipinas pag nagkagera. May we confirm, sir, if yung Batanes po will be one of the sites of the upcoming Balikatan? Yes, Batanes is one of the locations that we are considering in the execution of Balikatan. Sir, follow up dun sa Batanes, sir. May kinalaman dito sa recent issue with Taiwan. We are not focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So, it is natural for us to exercise in those areas kasi if it's part of Philippine territory, it's where we wave our flag, these are the areas where we defend. Buti na lang rin at tinitigil na ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China. Kahit kasi makipag-usap tayo sa kanila, wala ring saysay ang lahat ng to dahil napakasinungaling talaga nila. Imbis tuloy nakatutok tayo sa West Philippine Sea, may deployment na rin tayo ng Philippine Navy warship sa Philippine Rice. Talagang kulang na ang ating pwersa pag nagkagera. Po sa National Security Council ay nababahala kami dito sa naging pagpasok di umano ng dalawang Chinese maritime research vessels because as declared clearly by the UN Commission on the Limits of the Exclusive on the Continental Shelf, tayo lang, the Philippines is the only country that has rights over that area. At kung meron mang mga maritime or marine research vessels, wala silang karapatang mag-research doon, gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. And in this case, itong dalawang marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa
conducting marine research in that area, that is an illegal act, no, on the part of these two ships. Tama nga si Defense Secretary Gibo Teodoro, puro pagmamakaawa ang China sa usapan. Pero pasimple na panatong ninanakop ang ating teritoryo. Kayo, dapat ba talagang permanenteng ignore na natin ang China? I-komento sa baba ang yung sinunga. Kung tutuusin mga kapatid, no, dapat na talagang tigilan na natin yung pakikipag-usap natin sa mga inchik na yan. No? Dahil kahit ano namang negosasyon ang gawin natin dyan mga kababayan, never po nating maririnig sa China na sige, ipapaubaya na lang namin sa inyo yung West Philippine Sea na yan. No? Never po nilang sasabihin yan, itaga nyo man sa bato mga kababayan, hindi yan lalabas sa dila ng mga taga-China. No? Kasi isipin ng China yung pride nila. No? Ang isipin nila, bakit kami mag-a-adjust sa inyo? 'Di ba? Napakaliit nyo lang bansa. No? Tapos mag-a-adjust kami para saan? No? Siyempre, bilang isang kinikilala ding bansa mga kapatid itong China, na kung saan may mga super weapon, hindi talaga magpapailalim yan or magigiveaway sa Pilipinas. Kaya what's the sense mga kababayan na makikipagnegosasyon pa tayo sa kanila? 'Di ba? Nonsense na 'yon mga kapatid. No? So ang gawin na lang natin siguro, higpitan na lang natin ang ating depensa. And napaka-perfect po nung idea na yan na dyan mismo sa may Batanes magsasagawa ng balikatan. Nang sa ganon, maramdaman ng China mga kababayan na may presensya dyan ng mga tulad ng US. No? Importante kasi yung mga kapatid, kasi pag naramdaman nila na, nandyan pala yung Amerika, parang delikado tayo dyan. O di syempre, mag-aalangan talaga sila. No? Yun ang importante mga kapatid, kasi pag gagawin nating kwan yan, kung halimbawa lang no, idadao sa ibang lugar yung kwan, yung balikatan. No, malaki ang chance mga kababayan na iba-backdoor tayo ng China. Ito pang mga Chinese, 'di ba? Hindi yan magpapatalo sa Pilipinas mga kababayan, no. Gusto nilang naka-think ahead agad sila. No, yun yung kuan nilang mga mindset niyan. Dapat advance, no, advance yung plano. Ngayon, pag nakitaan nila diyan, no, pag nakitaan nila ng mga iba't ibang mga kuan yan, mga aircraft carrier, no, mga puwersang militar ng tulad ng Amerika, Australia at ano pa yung isang bansa na yun, no, pag nakitaan nila, may presensya ng mga iba't ibang military diyan na. Delikado tayo diyan, President Ping, no? Delikado tayo, baka matodas tayo diyan, baka mabawasan tayo. No. So yun yung the best na ginawang desisyon ng ating sandatahang lakas. Talagang matalino itong si Defense Secretary Gibo Teodoro, no? Na-anticipate niya yung na-anticipate niya yung mga susunod na galaw nitong China. Hindi naman totally na-anticipate, pero syempre, kumbaga nababasa lang nila ng konti mga kapatid, yung posibleng diskarte nitong mga taga-China. Kasi nga mga kababayan, yung Batanes na yan ay isa po yan sa pinakamalapit, no, na pwedeng lagyan ng base militar ng Amerika dyan, kung saan automatic na makakaresponde sila agad dito sa Taiwan just in case na itong China mag-decide na nga na tuluyan na nga nila sakupin itong Taiwan. No, so ang mga susunod kasi medyo malayo pa ng konti. No, so itong Batanes at yung isang isla diyan na maliit, meron kasing islang maliit diyan mga kapatid, no, na gustong lagyan ng Amerika ng kanilang base militar, no, na kung saan around mga 100 kilometers lang, 100 plus kilometers lang yung layo niya, yung distansya niya diyan sa may bandang Taiwan, no. So yun yung pinaka malapit sa lahat, no, na prospect na lugar ng Amerika na kung saan makakapagbigay agad sila ng kanilang rest back dito sa Taiwan just in case na itong Taiwan nga tuluyan ng girahin itong mga inchik na to. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung gusto nyo po maging advance sa mga balita mga kapatid, no, huwag kalimutang suportahan ang YouTube channel ni kapatid na Melb's Castle YouTube channel. No, and of course guys, no, kung mahilig kayo sa ganitong content na may kasamang reaksyon, huwag nyo rin kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.